Good morning po sa lahat. Truly, it's a good thing to praise the Lord. And we have every reason to celebrate God's goodness. Inanyayahan ko po na tumayo ang lahat in reverence to the reading of His words. Kung meron po kayong sariling Bible, pwede po kayong makibukas. Kung wala, meron naman po tayo sa screen. So, we have two verses here. Meron po tayong Matthew 18:20. Ang sabi po, "For where two or three are gathered in my name, there am I among them." So, salamat sa Panginoon dahil tayo po na higit pa sa tatlo dito sa banal na lugar na ito, narito ang presensya ng Panginoon. At yung sunod po natin verse, yung from Lamentations chapter 3, verses 22 to 23, "The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning, and great is your faithfulness." Purihin ang Diyos sa kanyang mga banal na salita. Um, Salamat, Lord, sa panibagong umaga, panibagong araw, na kami po ay magsama-sama. And although wala pa po dito yung iba po naming mga kapatiran, dalangin namin, O Diyos, ang inyong pag-iingat sa kanila sa pagpunta po dito. At Lord, yung mga kasama po namin sa live streaming, yung mga kapatid po namin na hindi po makadadalaw sa kung anumang kadahilanan o sitwasyon, dalangin din po namin, O Lord, ang gabay at pag-iingat mo sa kanila. And as we gather, Lord, in this place, salamat, Lord, for we will be blessed, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Prepare our heart, our mind, and our soul. We will be blessed because we came. As we gather. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because you care. We'll be blessed because you care. As we gather in this place, Lord, reveal yourself. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because you care. We'll be blessed because you care. The steadfast
faithfulness, your grace made us thy faithfulness, oh Lord, made us thy faithfulness. Behold, bless ye the Lord, all the servants of the Lord, which by night stand in the house of the Lord. Lift up your hands in the sanctuary, and bless the Lord. The Lord that made heaven and earth, bless thee, how exalted. Sabay-sabay po tayo manalangin. Hallelujah. Oh yes, Jesus. Thank you, Lord. Oh Lord God, great is your faithfulness. For the God is so good. And this morning, oh Lord, we come to you. Our hearts, minds, our spirits, and our souls, Lord, are here to praise you, to worship you, and to give you the highest glory which you deserve. Heavenly Father, as you call us to be this place, Lord, we thank you. We thank you that you taught us, Lord God, to bless your holy name. And we will do your heart, O Lord, according to your grace and according to your will. Lord, we can come. We can come to this place, Lord, full of thanksgiving. And Lord, we thank you for this opportunity. We thank you, Lord God, as your music, Lord God, as worship songs, Lord, are being sang before your holy presence. We just pray, Father God, that this will touch your heart, Lord, and we will be able, Lord God, to just worship you freely with all our souls, with all our hearts, with all our minds, and even with all the strength that we have, Lord. And we thank you. We thank you, Lord God, for the presence of your anointed servant, whom you call today, Lord God, to speak forth your word. We thank you, Lord God, for the anointing, for your presence, for your power, and for your spirit upon our lives, Father Jesus. We thank you for all the people who are here. We thank you for your divine protection covering us right now, even to this place, Lord. We thank you, Lord God, that we us right now, Lord, are your angels, Lord God, surrounding us, Lord. And Lord, we're just grateful, Lord. And whatever, Lord God, we will hear from you, we pray that you will speak to our hearts, Lord. Change our hearts, Lord. And continue to love you more. Continue, Lord God, to have this desire to know you more. And most of all, to give you the highest glory, the highest honor, the highest thanksgiving, and the highest praise. We could just offer unto you, Lord Jesus. Thank you, Lord. In the name of Jesus, we all pray and say a mighty amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Let us trade our sorrows, our shame, our pain, and the Lord has already overcome everything. Kaya tayo po ay dapat sa pag-awit po natin, ipakita natin yung victory sa ating buhay. Claim na natin to. Hallelujah.
I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. And we will say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I was not much persecuted, not a bad good. Struck down but not destroyed. I have passed beyond the curse, for His promise will endure. So it's gonna be my strength. Though the sorrow may last more than night, joy comes with the morning. I'm taking my sorrows, I'm taking my shame. I'm taking the power for the joy of the Lord. I'm taking my sickness, I'm taking my sickness. I'm taking my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. And we will say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We will say yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah. And Lord, we will choose to lift your name on high. For you, Jesus Christ, is the banner, Lord God. Your name will be our banner. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Lord, I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life, Lord. I'm so glad you came to save us. Jesus, you came. Who came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross? My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I'll lift your name on high. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I'll lift your name on high.
For you deserve all glory and honor, Lord. We lift your name on high. Hallelujah. Ang sabi nga, the first and greatest commandment sa Bible, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Madaling sabihin, pero hindi ganun kadaling gawin. Pero sa habag ng Panginoon, sa biyaya niya, sa biyaya ng Lord, kinakaya natin yung mga challenges sa buhay. Ilang beses man tayong tinetempt ng kaaway na magkasala. Hanggang inaalala natin yung first and greatest commandment na to. Lagi natin iisipin, matutuwa ba si Lord pag inisip ko to? Pag sinabi ko to, pag ginawa ko to? What will Jesus do in this situation? Mahirap, pero it is all worth it. And Lord, maraming salamat. You shall love the Lord with all your heart. You shall love the Lord with all your soul. You shall love the Lord with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your mind. You shall love the Lord with all your heart. You shall love the Lord with all your soul. You shall love the Lord with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your mind. Oh Lord, I love you for all the things you are. Oh Lord, I love you for all the things you do. Oh Lord, I love you. Help me love you more with all my heart, with all my soul, with all my mind. You shall love the Lord with all your heart. You shall love the Lord with all your soul. You shall love the Lord with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your mind. You shall love the Lord. You shall love the Lord with all your heart. You shall love the Lord with all your soul. You shall love the Lord with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your mind. Oh Lord, I love you for all the things you are. Oh Lord, I love you for all the things you do. Oh Lord, I love you. Help me love you more with all my heart, with all my soul, with all my mind. Oh Lord, I love you for all the things you are. Oh Lord, I love you for all the things you do. Oh Lord, I love you. Help me love you more with all my heart, with all my soul, with all my mind. With all my heart, with all my soul, with all my mind. With all my heart, with
Lord. I worship you with song peace. That is what I want to do. I give you praise. For you are my righteousness. I worship you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Lord. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you. Worship you with song peace. That is what I want to do. Give you praise. For you are my righteousness. I worship you. Worship you, Almighty God. There is none like you. 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 No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Wala kang katulad, Panginoon. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you, Lord. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. Salamat, Panginoon. Tunay na wala kang katulad. There is none like you, Lord God. Lord, ang tunay na kaligayahan, kapayapaan, ang tunay na kaligtasan ay tanging sa iyo lamang matatagpuan. Yung kagalakan, Panginoon, maraming salamat. Pagkat ikaw ang author, ikaw ang creator ng lahat ng mabubuting bagay, Panginoon. At kahit sa ang sulok ng daigdig namin hanapin,
Walang bagay, walang tao, walang kahit anong makapapantay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, for there is none like you. And thank you, Lord God. Thank you, Lord God, for this privilege, Lord, to worship you, Lord God, to praise you, Lord God. For this praise and worship is all about you. It is not about us. It is all about you, Lord God. Thank you, Lord Jesus, for loving us. Thank you, Lord Jesus, for forgiving us. Thank you, Lord, for healing us. Thank you, Lord, for blessing each one of us. Thank you, Lord, for empowering us, for anointing us, Lord God. And thank you, Lord, for the wisdom you give, Lord God, for every decision we will make, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Truly, there is none like you. Thank you, Lord Jesus. We love you. And may you continue to be glorified and honored through your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palapakan po natin ang Lord. Praise God. Amen. So let's all settle down. And we will continue po with our breaking of bread. Alam natin na po yan. Nakamamahal ko mga kapatid sa komunyon ng kapunan ng Panginoon. Ito'y ating alalahanin na kanyang iniisip tayo at binigay ang kanyang sarili dahil sa atin. Ating alalahanin ang buong iglesia na pinigyan ng kanyang tulong. At sa kanyang pangalan ay inanyayaan dito ang mga pinanganak na muli lumakad na karapang-dapat sa harapan ng Panginoon upang makisama sa kanyang ito na katawan ng tulong ni Kristo. Sa 1 Corinthians 11:23-23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon na binigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus na maging siya'y pinagkanulo ay tumangkot ng tinapay, at ang siya'y nakapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pagkadala sa akin. At kayo din naman nawakan ng sarong pagkatapos na makahapon na sinabi, ang sarong ito'y siyang pagkuntipan sa aking gabi. Gawin niyo ito sa tuwing mag-isikap isinunod sa pagkalala sa akin. At sapagkat tuwing kanin niyo ang tinapay na ito at inumin niyo ang nasa sarong, ay inahayag niyo sa pagkatawan pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino makuhain ng tinapay o uminom sa sarong ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at tugo ng Panginoon. Natagpuan siya sa atin ng taong kanyang sarili sa kagawain ng tinapay sa kanyang sasali. Sapagkat ang kumakain na iniinom ay kumakain na kumulit ang nagaw sa kanyang sarili kung hindi kainikilanan ang katawan ng Panginoon. Dito po ang tinapay, simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. At dito naman po ang laman ng saro, simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Malaya po natin may pamilya, laban at ang sarili. You did not wait for me. You draw near to you. But you clothe yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you. But you let me hear your voice calling me. And I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful
Yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you. You let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you. That you came to seek and save the lost. That you came to seek and save the lost. Meron na po ba tayo lahat na pinapayasa? Ay po natin ang sa Kanya, taas po natin ang hawak natin sa natin. John 6:53. Ito ang tinapay na mapanggaling sa langit. Hindi gaya ng magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Malaya po sa ating kaibigan at nalaman. Hebrews chapter 9, verse 23. Ang ayon sa kautusan ay halos sabi ko, ang lahat ng mga bagay ay nililinis ng tulo. At maliban na sa pagpapus ng tulo ay walang kapatawanan. Malayo po na malaya po natin inumin ang nasa sa amin. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Sapagkat kung tayo'y kakain ng tinapay nito at ininom sa sarang ito, pinapahayag natin ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa maging pagkalito. Lamang tinanggap na natin ang katawan at dugo ng Panginoon. Tanggapin natin ang paspas sa ngalan ng Ama, ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Tanggapin natin ang lahat ng biyaya at pagpapala, mapuspos ng kapayapaan, kagalakan, kagalingan at pagmamahal mula sa ating Diyos. Amen. Malaya na po tayo lahat sa pangalan. Thank you, Lord Jesus. Amen. Praise God. Settle down na po ba tayo? At alam ko po, sadya po natin dito, kasama ng ating pagpuli, pagsamba sa ating Panginoong Diyos, ay ang pakikinig ng kanyang mga salita, pag-aaral, upang tayo po ay patuloy na lumabot, spiritual, matuto ng kanyang mga salita. At sa isang buhay, nagpapabago ng ating buhay. Mga salita na nagbibigay sa atin ng palakasan at kagagawin natin. Mga salita na kung saan i-inspire po tayo bukas na laging sa ating Panginoon sa Diyos pag-asa po tayo. Mga kapatid, bless po tayo. Sa araw na ito, na pinadala po ng ating Panginoon sa atin, ang ating Father God, ay isang lingkod niya na malalim ang pagmamahal, malalim ang paglilingkod.
sa ating Panginoong Diyos. Ang ating pong makakasama, mamaya at mapapakinggan po natin ang tayo. Magmumula sa ating kapatid, the servant of God, the woman of God, the anointed woman, full of His presence, full of His power, full of His Spirit. Siya po ay isang registered nurse sa New York, pero at the same time, siya rin po ay isang talagang masigayin na lingkod ng ating Panginoon Diyos. So, mga kapatid, as you welcome the Lord Jesus Christ in our midst, let's welcome po ating tagapagpasalita sa umaga nito, Sister Yelet po, Songkona. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil it's a great opportunity po na nandito po ako, mag-share po ako. Hindi po ako mag-testimony ako at the same time, i-share ko po sa inyo kung anong journey namin mag-asawa. And we thank God. Actually, supposed to be last week, nandito po kami. And naiwanan kami ng aeroplano. Instead of straight flight po kami, na maging ang journey namin mag-asawa ay 16 hours lang, naging 22. Ay nag-ikot-ikot po kami. And that is good. Sabi ko sa husband ko, ganyan na lang kalaban dahil alam niya yung purpose natin. Hindi lang tayo nagpunta doon para magbakasyon, kundi nagpunta tayo dahil may purpose tayo sa mga pamilya natin, mga friends natin, at mga kapatiran. At praise God, I just want to thank God. Friday, dumating po kami instead of Saturday last week, at kung nandito kami, nandito ko, dumating lang po kami ng Tuesday ng gabi. Ang journey namin magkahon, talagang buhol-buhol. Sabi ko, relax ka lang. Kasi maraming gagawin ng Panginoon para sa atin. And thank God, nag-get together kami I really prayed before na darating po kami, buong pamilya ko, yung anak ko din, na Melissa, siya naging Thursday, lahat ng pamilya ko, ay we pray na ang buong pamilya namin sa Dagupan ay makakilala sa Panginoon. Although nakakilala na sila sa Panginoon, but they need to accept the Lord Jesus Christ as their personal Savior and Master. It happened that day, Friday, ay nangyari po, Friday night, umiyak kami ng husband ko dahil buong pamilya tumanggap po. Amen. Glory to God. And then the next day, meron kami reunion ng mga classmates ko, mga 60s na, mga 65 na. And thank God that God is good. Before na mag-alis po kami, na ay na-introduce ko ang Lord, and all of them tumanggap sa Panginoon. Glory to God in the highest. God is good. And thank you. And gusto ko mag-share sa inyo ng this is the revelation of the Lord. And I just want to open your Bible in, I know, familiar po ito, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So sa Tagalog po, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na may binigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang ang kanyang sumampalataya ay huwag magpahamak kundi magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Amen. That's His word. Amen. Jesus name. This word, sabi ko sa Lord, ba't naman ito? Ba't naman ang for God, John 3:16, sabi ko malalim ito sabi ko sa Panginoon. Hindi naman po ako pastor.
I'm just sharing the word of God. So, we just, pagpasensyahan niyo ako, but we will let the Holy Spirit move in this place. I know na meron ng purpose, hindi po aksidente. Bakit po kayo? Bakit po lahat ay nag-coincide lahat, pati yung mga kanta natin. Kaya lumiyak ako doon, sabi ko, Lord, this is really confirmed. Talagang hindi mo pinabago ang isi-share ko sa kanila. So, kung makikita natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting. So, ibig sabihin, ang pagmamahal ng Panginoon ay napakalaki sa bawat isa. Namatay siya sa cross because of us. Bagamat may pinapahawatig ang ating Panginoon sa bawat isa, Christians and non-Christians, ay tungkol sa love. Imagine, mahal na mahal niya tayo. Pero, tayo, na mga anak niya, na nakakilala sa Panginoon, meron tayong limit. Hanggang doon lang hanggang natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang gusto niya, ang pagmamahal din natin sa ating kapwa. Kasi kung wala tayong pagmamahal, paano tayo makaka-forward? Paano natin masasabi na we are the child of God? Paano natin makukuha natin ang buhay na walang hanggan? Kung hindi tayo mismo na nakakilala sa Panginoon ay hindi nababago. Open nyo, i-push yung mga mata nyo. I-ano nyo ang, kung how Lord na si Jesus Christ nandun sa cross, He died for us, for our sin. Pero, and He forgive us for all everything na nangyari sa buhay natin. Pero, nandito pa rin sa buhay natin, hindi tayo maka-forward. Because there is no love sa puso natin. Kailangan, sabi ng Lord, na mahalin ninyo ang inyong kapwa. At mahalin nyo ang inyong kapwa, di ba? Kung minsan, in this place, para tayong sibuyas na manipis. Pag may nasasaktan tayo sa sinabi ng pastor or elders natin, ay umalis na tayo sa church. But it should not be jumping saan tayo kung saan tayo pupunta. You stay. What the Lord asked you to stay in this church. Hindi po tayo mag-jump. Hindi tayo kung minsan ayaw natin tumupo sa tabi ni sister dahil naiinis tayo sa kanya. Kung may nagagalit tayo sa kanya. But brother, sister, pinapakita ng Lord sa atin. Hindi na, not for long, He's coming. We want that our heart to be pure and love our neighbors. Mamahalin natin sila. And forgive. Imagine, napakahirap mag-forgive sa kapwa. Sabi niya, sa kanyang salita, if you will not forgive, I will not forgive you. Paano tayo hindi natin papatawarin ng kapwa natin? Even though mga relatives natin nasaktan sa atin, hindi natin papatawarin, hindi tayo papatawarin din ng Lord. Kailangan, hindi lang yung sa trabaho natin. I know that everybody worked hard for the Lord. Nandito tayo, but we need a pure heart. The Lord wants a pure heart. A pure heart, a loving heart, and forgiving heart, like Him. Hindi po tayo pwedeng and compromise sa buhay natin. Na pwede tayo sa left, may pwede tayo gumawa, ay sa right, ay pwede sa Lord, but we need to na tayo ay maging pure. Kasi anytime, darating na po siya. And umiyak akong puso ko, sabi ko, Lord, forgive us, Lord. I'm not perfect. But you know what? Kung kayo natuto ang bawat isa sa atin na marunong mag-forgive, like ang Panginoon, ay napaka-automatic yan. Napaka-automatic yan. Kung meron tayong pagmamahal sa ating kapwa, ay ganoon din na madali tayong mag-forgive sa ating kapwa.
I just want to, alam ko na, Pastor Edward, short lang po ito. I just want to just only remind you, my brother and sister in Christ. Nandito tayo because of Jesus. Because we love Him very much. Pero kung we love Him very much, hindi po tayo pwedeng may compromise sa buhay natin. We need to ask the Lord, the Holy Spirit, to help us sa lahat ng mga weaknesses po natin. And you know what, my husband, ano yan? Naninigarilyo, nagiinom, and sabi ko sa kanya, you cannot serve, you cannot preach the Word of God in front kung ikaw ay hindi mo sinusurrender ang buhay mo. Ganon din tayo. Kung meron tayong mga weaknesses, we ask the Lord to help us. It's hard to forgive. It's hard to love our enemies, even our neighbors. Pero we need to remember how the Lord loved us very much. Imagine kung isipin nyo, namatay siya para sa atin. And bagaman hindi naman dapat siya mamatay at lahat ay inako niya lahat ang ating mga kasalanan, sakit, karamdaman. Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, pero andun pa rin ang pagmamahal niya sa atin, hindi na tayo pinapabayaan. He's always forgive us. But we have also responsibility bilang isang Kristiyano na gawin natin ang tama. Hindi po natin na gagawin na pabanyo-banyo po tayo. And thank you, Lord. Thank you sa inyong lahat. Maraming salamat. Hindi na ako longer na magsalita. I just want to thank Pastor Edward and Sister Miriam. Sister Miriam. Yes, next. Sister Miriam. Your husband is okay. Okay, you're well now. Hallelujah, Lord. Salamat po sa Panginoon dahil kami po ay naririto kasama niyo para manambahan sa Panginoon. Alam niyo po, si Sister Mildred po ay ginamit ni Lord para ang aking asawa ay makakilala sa Panginoon. Sinaga niya po ang aking asawa sa Saudi Arabia. Kahit po makulit ang aking asawa. Pero the Lord touched his heart kasi it's time to acknowledge God in his life. Salamat, Sister Mildred. Thank you, Lord. Hallelujah. Ako po ay magpapatotoo ng kung anong ginawa ng milagro ng Panginoon sa akin. Kung paano ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Talaga pong ma-amaze kayo. Kasi galing ako sa inyo, Sister Mildred, sa New York, 2010, 2006. No? Oo, sige. Alam niyo po, pagkagaling ko po sa pagbabakasyon, kita nga kami ni Sister Mildred doon na tumira po ako sa bahay nila. Ganda ng bahay niya. Praise God. At ang daming pagkain. Kaya pag bumisita ka kay Sister Mildred, sabihin niyo lang sa kanya. Amen. So, ako po ay dalaga pa po ako po ay nagpapatanggal na ng mass sa aking breast. Kasi po ako yung fibrocystic. So, siguro 2-3 beses na magmula nung 19 years old ako, dalaga pa. Tapos, after 5 years, eto, meron na naman. Nagtitanggal na naman. After 5 years, eto na naman. Pero po nung retire yung asawa ko, pupunta kami ng Amerika, nakakalimutan ko na yung 5 years na yun. Kasi sabi ko, ano lang naman yun, benign naman yun eh. Anytime, matatanggal ko yun. Sanay na ako eh. So yung pang-apat po,
na 2011, ako po ay magpapatanggal na naman ng aking mass sa aking breast. At ito po yung naging resulta. Ako po ay yung aking mass ay lumaki na dahil hindi ko siya naasikaso. Hindi ko na siya pinansin. Yung po ay tinanggal na po yung breast ko noong 2011. And kung po 2011 na yun, ako po ay na-diagnose ng stage 2C, di ba dati? So after so many laboratory tests, kung ano-ano pa, chuchuchu. So sabi nung aking onco is, hindi, sabi niya, hindi ka stage 2, stage 1 ka na. Salamat po Panginoon dahil stage 1 is easier to cure, di ba? So salamat sa Panginoon. At alam niyo po ba, doon po nag-umpisa yung journey ko kung paano ang Panginoon ay naging tapat sa akin. I can still remember Sister Hermie. Pareho po kami na sitwasyon ni Sister Hermie. So, talaga po kami po ay mga prayer partner ni Sister Hermie. Pero, Sister Hermie po, tinawag na siya ng Panginoon. At kasama na siya, nandiyan si brother, at yung anak niya. At masaya na sila doon. Pero ako po, after 10 years, kailan yun? 2 years ago, 2021. Sabi ko po, sa onco ko, Doc, 10 years na po ako, pwede na po akong kasi po ako po yung nagte-take ng chemo pills every day for the past 10 years. So, hindi po biro-biro yung chemo pills na yun. Every year po, every month, 10,000 yata yun, pag hindi yung kinuha sa ako po yung pumila sa PCS. Oh. Pero po, by the grace of God, yung pong journey ko yun na for the past 10 years, talagang nakita ko kung gaano kabuti ang Panginoon sa akin. Dinadala niya ako sa mga doktor na mababait, pinakikilala niya ako sa mga kasamahan ko, di po ba, sa klinika, pag may talagang kinakausap ko po yung mga nag-aantay din. At doon po ako ginagamit ng Panginoon. Pinakikilala ko po, pinagpe-pray ko sila, at nagiging kaibigan ko, at ganoon din po ang ginagawa nila sa akin. Kung may sobra silang gamot, binibigay po sa akin. Kasi masipag silang pumunta sa mga senador, sa mga LGU. So, tunay na ang Panginoon ay naging mabuti sa akin. So sabi ko muna, fast forward, 2011, Doc, sabi ko, graduate na ako, sabi ko, tanggalin na natin yung aking chemo pills, sabi ko gano'n. Sabi niya, sige, sabi niya, check up natin ang lahat, from head to foot. Dumaan po ako sa lahat ng ultrasound, bone scan, lahat po yan, chinek sa loob ng tiyan mo, lahat. Ito po ang nangyari. 2021, sabi niya sa akin, lumipat yung cancer sa kanilang breast tube, sabi niya sa akin. Sabi ko po, kasi po sabi ko sa Panginoon, nung magka-cancer ako ng 2011, Lord, gaya ni Hezekiah, bigyan mo ako ng 15 years to live, sabi ko. Sabi ko sa Panginoon, 2021, wala pang Sabi ko, 10 years pa lang yun, di ba? 2011, 2021. So, yung po ang dalangin ko sa Panginoon, ako po yan lumo. Talagang sabi ko sa Panginoon, pero po alam niyo po, yung kagandahan ng aking pagiging breast cancer patient, naramdaman ko po ang pagmamahal sobra-sobra ng aking pamilya, ng aking mga kasamahan sa church,
yung aking mga high school classmates, talaga kung nakita ko, bonggang-bongga po, yung kanilang love sa akin, na hindi ko siguro mararamdaman kung hindi ako cancer patient. Di po ba? Talagang they get all their out of their way para lang kita sa akin na they love me, I am special. At salamat po sa panahon yun. At nandun din po yung na-prepare ko yung mga anak ko. Sabi nga nung anak ko, Mami, pag wala ka na, akin yung cabinet ha. Mami, ito ka ko ha. So yung pong death, hindi na po siya nakakatakot sa amin. Hindi na po. Kasi alam nila kung saan ako pupunta. Di po ba? So, prayer ko lang sa Panginoon ay, Lord, kunin mo ko. Sana po hindi ako maging burden sa aking pamilya. At hindi painful yung pag-alis ko dito sa mundo. Yun lang po ang prayer ko sa Panginoon. Ito na po, 2021. Tinanggal namin uli yung right breast ko. Alam niyo po, miracle again ang binigyan ni Lord sa akin. Kasi nung i-test ko yung breast na tinanggal sa akin, alam niyo po ba, walang stage. Nag-uumpisa pa lang. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi alam niyo po ba, sabi ko sa Lord, paggaling mo itong cancer na ito sa akin at sa aking pamilya. Stop mo na itong curse na to sa pamilya namin. Kasi yung dinapanalangin natin lahat, di ba? Tanggalin itong curse na ito. Pero sabi ng Panginoon, katulad ng sabi na kay Paulo, my grace is sufficient for thee. Kung kailan ka na mahina, doon kita palalakasin. So talaga pong naging intimate po yung aking relasyon sa Panginoon. Talagang fully surrendered at naging ang Panginoon ang aking kalakasan, ang Panginoon ang aking, yung meron tayong blessed hope na ang Panginoon na ang naghahari sa buhay natin. Na anuman ang mangyari, ang Panginoon ang lahat ng may akda ng lahat ng ating buhay. Okay? At salamat sa Panginoon. Ayan, 2066 na. 15 years na. Sabi ko, Lord, huwag mo naman akong kunin na. Kasi malakas pa ako. Sabi ko, gusto ko pang mag-serve sa'yo. So, 16 years na po. Yung aking hiringin 15 years, may added na 1 year na. At pag-pray po natin na pagtuloy ng Panginoon ay maging mabuti sa akin, sa aking pamilya, at patuloy akong makapaglingkod sa Panginoon. To God be all the glory. Salamat po. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Napakabuti na ating Panginoon. Ano po? Patunay nga pag ang ating Panginoong Diyos ay napakabuti. Talagang tayo ay patuloy na maghahandog sa ating Panginoon Diyos. Ano po? Una sa lahat, buhay natin, kung ano pinagkaloob niya sa atin, lagi nandun yung katapatan, dahil natin lahat ng bagay na mula sa Diyos. Ano po? Tayo ko lang po ang 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana. Ang naghahasik na sagana ay mag-aani ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob, dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay nito. And at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging kung kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabubuting gawa. Amen? So malaya po tayong makapagdala ng ating mga handog, ng ating tithes offering dito po sa ating house. Amen. Praise God.
At masaya po tayo sa ating paghahandog. Tulad nga ng sabi ng ating Diyos, di ba ba? At nasusulat kung paano po tayo magtanim, yung puso ng ating aanin. At masaya tayo sa ating puso sa lugar na ito. Punong-puno tayo ng kagalakan. Dahil ang daming goodness na ginagawa ng Lord sa ating buhay noon, ngayon, at maging sa araw ng bukas. Kahit na lahat ay ito natin ang mamamay sa ating mga buhay. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito, O God, na patuloy ka namin, Panginoon, na pinapasalamatan, O God, sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat po pagkat kami hindi mo pinababayaan, O God. Katulad ng sinabi mo, Panginoon, kami ang iyong mga anak, na kami, O Diyos, na kami ay tutugon at susundin namin, Lord, ang iyong kautusan, Lord, patuloy na kami ay pagyayamanin mo sa aming mga buhay. Kaya, Lord, maraming salamat po sa mga sandaling ito, O God. At dalangin po namin, Panginoon, ang mga kamay na nagbigay, Panginoon, sa offering, O Lord, sa tithes ng mga tao, Panginoon, namin, O Lord, patuloy mo nga, O Diyos, na i-bless ito, Panginoon, at pagpalain mo, O Diyos, ang kanilang mga hanap buhay, Panginoon, ang mga negosyo ng iyong mga anak, O God. Patuloy mo na i-bless, Panginoon, ang iyong mga anak, sapagkat, O God, kayo ang Diyos na tapat, na magbibigay sa amin ng aming pangangailangan sa bawat araw. Hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon, sapagkat ito'y pinangako mo sa amin at kami magpapakal ang iyong mga kamay, Panginoon, at ang iyong pagpapala ay ibibigay mo sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ito po ay isang tanda, Panginoon, ng aming pagmamahal sa iyo, Panginoon, na ang aming mga pinabubuhay, Panginoon, ay dapat namin, Panginoon, din, O God, ibalik sa iyo sapagkat ikaw
ang Diyos na nagbibigay sa amin, Panginoon, na makapagpapala mula sa langit, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po sa mga oras na tinoogan. Tayo ang papuri parangal, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord God, hallelujah. Hindi, magpapasalamat po ako, magpapasalamat lang po ako ng pasasalamat sa dakilang pag-ibig na ginagawa ng Panginoon sa amin. Nagpapasalamat kami dahil sa kabila ng buhay namin, andyan si Lord upang gabayan kami sa nung nakaraang biyahe namin upang magkita-kita kami ng aming pamilya. Lahat ng bagay na ito, pinagpapasalamat ko sa Kanya dahil siya yung gumagawa ng lahat ng paraan upang magkaroon kami ng tamang oras, panahon sa bawat isa, gayon din ang aming mga gastusin, ang pag-bonding namin ang aming buong pamilya na sharing, ang lahat ibinigay niya at the same time na nandyan sila upang sa pagkakataon na magkakasama kami, na-accept na nila yung mga prayers na ginagawa ko sa kanila. Malayo man ako sa mga apo ko, sa mga anak ko. Nare-realize na nila yung mga paraan na may sakit sila, maipag-pray mo ako. Natutuwa ako kasi alam ko nakatanggap na nila yung lahat ng ginagawa ko na kapirasong bagay, maliit na bagay, pero alam ko, pagdating sa Panginoon, alam ko nandyan siya at nagulog. Kaya lahat ng bagay na meron kami, ang mga blessing na binibigay niya, sobrang laki ng pasasalamat at nananatili kami at pinangahawakan ko ang lahat ng mga promises na binibigay sa atin ng Panginoon, ang tuloy na pag-ibig, ang protection na binibigay niya sa bawat isa sa atin, hindi lang sa amin, at ang faithfulness na ang pangako niya sa atin ay tunay na ikiklaim lang natin at talagang makakamit natin. Kaya sa buhay namin, hindi lang sa blessing, anumang problema, endorse natin na sa Kanya dahil hindi lang po sa blessing tayo magpapasalamat. Gayon din sa mga pagsubok na mararanasan natin, magpasalamat tayo dahil lalo po tayong tumitibay sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya thank you Lord, sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsama. Thank you. Thank you. Good morning. Ngayon patutuo tayo. Kasi yung ating guest from USA, inumpisa niya yung testimony sa yung pag-ibig ng Diyos. Tapos sinundan ni Sister Miriam, Mother Dean, welcome. At si Sister Susan, press na press pa, na nagbakasyon yan sa New Zealand. Alam niyo, nakakatulad yung church nito, puntahan ng mga bakasyonista pa abroad. Yung Lord, Sister Miriam, no? Kailan kaya ko pamilipakin ng Diyos ko? Palalakasin mo na Lord yung paa ko. Okay. May bago tayo. I-welcome na natin. Sino nag-invite? Welcome. Teka, kilala ko siya. Welcome ka na. From what? Bilang mo na yung welcome. Masaya kami nandito kayo. Welcome po, Mother. Kasi pag ang tawag ko sa mas kasingitan ko lang, Mother. Ay, tagawawa, welcome po. Pwede tumayo. Palakpakan natin sila. Thank you, Lord. Nandito sila. Okay. Ngayon naman ay magte-testify, siyempre. Ang ating kasama dito, kanina, meron may sakit, pinagaling ng Lord. Dito rin naman maraming may sakit dito, pinagaling ng Lord.
Okay? Unahin muna natin si dalawa pa ang natitirang testimony ko sa huli. Yes, Sister Lerma. Ako kapatid, open mo, kapatinan mo. Ang dami mong kwento sa akin, hindi ko mga kwento. Yung buhay mo, palakpakan natin siya. Papakilala ko muna sa inyo, Sister Lerma. Siya po ay napakabait. Tama. At saka, hindi ako nagkakamali, nurse by profession din ito eh. Pero nag-focus siya sa alternative medicine. Kaya habang nagte-testify kanina, yung mga may sakit, relevant, no? Makakatulong siya sa mga pagbibigay advice sa atin. Ano po? Sister Maria, Sister Lerma, sa'yo na. Salamat, Pastor. Magandang umaga po sa lahat. Praise God. Nandito po ako sa harapan niyo. Thank you, Lord. God is good. And all the time. Yes, God is good talaga sa buhay ko. Kasi alam niyo po, ang hirap kasi mag-testimony, Pastor, iiyak ako eh. Kaya medyo nilalabanan ko lang. Ako po ay sobrang dami na pong naranasan din sa buhay at my age. Kakaselebrate ko lang po ng birthday last Thursday. And thankful po ako sa Lord kasi may anak po ako na nilibre po ako dun sa Angeles, Pampanga sa resort. So isang blessing po sa akin yun na naramdaman ko yung pagmamahal ng mga anak sa akin. Okay, so yun po yun. Yung mga naranasan ko po before, kaya sobrang blessed po ako na nandito po ako ngayon sa harapan kasi nagdanas po ako ng depression. Okay? Yung depression po is napakahirap. Parang wala ka na pong gana sa buhay, hindi ka makatulog, walang ganang kumain, hindi na naliligo, at hindi na po makatulog. So yun po yung depression. Bakit po? Kasi po, nakaranas po ako na isang taon lang po na maalam po yung aking mahal na kapatid, nasundan ng aking asawa, and yung aking nanay, year 2017. Pinaka-painful ko po yun. Pero pala po, may darating pa sa buhay po natin na mayroon pang masakit. Year 2022, yung aking anak na babae, 25 years old, namatay sa brain aneurysm. Yung pong painful ko po 2017, wala pong katumbas dun sa anak ko na wala. That time po, sobrang depressed po ako. Ayoko na po mabuhay. Kasi po talagang parang wala na po talagang wala nang lakas. Ganun po yung naranasan ko. And prayer lang po talaga. Hindi po ako talaga nakakatulog. So napaka-importante po talaga yung prayer. Talagang sa pinakang mahirap na buhay po sa atin, kailangan po talaga tatawag po tayo sa Panginoon. Minsan po, nagkaroon po ako ng, nakabasa po ako talaga ng mga sa prayer meeting po namin dati, na nire-record ko po yun. Nabasa ko po is, sabi po doon, being sad is punishing yourself. Para po akong sinabal, para po akong natauhan. Sabi ko, bakit ko aakapin yung kalungkutan? Pinapahirapan ko ang sarili ko. Marami pang nagmamahal sa akin, may anak pa ako, may apo ako. Doon po, unti-unti pong tumatayo po talaga ako, parang lumalaban po ako dun sa depression na yun. Alam niyo po, nabasa ko yung verse na nakalagay po doon, Proverbs 17:22. A happy heart does good like a medicine, but the broken spirit dries the bone. Yun po yung pinangawakan ko. Sabi ko, Lord, kailangan ko pang maging malakas. Bakit? Marami pa pong nagmamahal at marami pa akong dapat gawin sa buhay. Alam niyo po, gusto ko pong mag-mission. Ang sabi ko, Lord, gusto ko pang makatulong. Kasi po, nasa health po ako. So, yun po yung ginawa ko na talagang pinaglabanan ko na hanggang ngayon po, nandito ako sa harapan niyo. Nagpapatuloy po ako sa mission ko, sa kalusugan. Nandyan po ako sa barangay na talaga po ibinibigay ko pa po yung natitira kong lakas na talagang nag-health mission po kami. Kasama ako ng mga
mga health practitioner po. Yun po yung ngayon na ginagawa ko, na patuloy ko pong ginagawa na meron pa po ng pag-asa at meron pa po binibigay pala si Lord dahil meron po akong mission na gagawin ko dito sa atin. Maraming salamat, Pastor, at nailabas ko po at least po gumaan po yung bibig ko. Thanks God, praise God, God is good all the time. Alam niyo, meron pa ako napakinggan, din niya sinabi, yung nasunugan sila. Ibang hirap ninyo, nakiundan ka. Sabi nga nila, mas maganda pa ito yung manakawag kaysa nasunugan niya. Pero tingnan niyo si Sir Lerma, no? Hindi siya bumitaw sa Lord, nagpapatuloy at nakaka-challenge sa kanyang buhay. Amen? Alam ko may nakikinig dito, Lord, dami kong problema. Pero siya nagtagumpay. Ako rin magtagumpay niyo. Alam niyo, ang reason why na may testimony tayo, para mapakinggan natin yung kabutihan ng Diyos. Na ang dami natin naranasan. No? Ang ginawa lang natin, lumapit tayo sa amang nasa langit. Nagtiwala, nanalangin. At ang kanyang pag-ibig ay nanagana sa atin. Ito, tagumpay tayo ngayon. Wow, next na magte-testimony, nakahanda na. Ate ko, welcome, Sister Jackie Lee. Halika kahit medyo paus. Halika, grabe ang hiling ng Lord dito. Ha? Para naman maluwalhati ang Lord. Amen. Mga tangkat niya, no? No? Pwede ba ikaw ang namin sa church? Okay, kapatid, sa iyo na. Good morning sa ating lahat. Medyo pause po ako. Yes, praise God, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Naiyak na naman po ako. Bali, isa rin po akong isang cancer patient, stage 4A. Ano po, 6 months po akong nag-chemo, and then 33 session na nag-radiotherapy. Praise God, nabiyayaan din po ako ng isang anak ulit, pang-apat. 4 years old na po ngayon. After ko pong mag-chemo, mag-treatment, hindi ko po alam, buntis na po pala ako. Dahil sabi po nila, pag nag-take ng chemo and radiotherapy, bihira na daw po kasi yung napubuntis pa kasi namamatay daw po yung good and bad cells. Tama po ba? Yun po kasi ang sabi ng doktor ko. Pero praise God, napakabuti po talaga ni Lord. Hindi ko po alam, buntis po pala ako. 5 months na po nung nalaman ko na may po pala ako. Sabi ko sa asawa ko, huwag kang umalis kasi sobrang sakit ng tiyan ko. Sabi niya, sige, punta tayo sa doktor, magpa-check up ka. Yung pala, buntis na po pala ako. May treatment po ako noon, CT scan, para check up ko po. Pero napakabuti ng Lord. Kasi kung natuloy yun, bawal po yun kasi isasalang po ako ng machine, buntis po pala ako. So, pwedeng ma-affectuan po si baby. So, sabi niya, sige, magpa-check up ka. Nagpa-ultrasound po ako. Pumipitik na po pala yung ni baby. 5 months lang po pala siya. So, napakabuti ni Lord. Dahil hindi na tinuloy yung treatment ko para magpa-CT scan. Ayan, 4 years old na po ngayon yung anak ko. Ayan po, nasa likod. Salamat po, Lord. Hindi ko kami pinapabayaan. Napakabuti na po. Praise God. Saan palakpak po sa Lord? Okay. Mag-pray tayo. Amen. Alam niyo yung sabi ng Lord, Jesus Christ came to seek and save the lost. We're all lost in the eyes of the Lord, but we are so very thankful more than 2,000 years ago na paligo si Jesus. Amen. He's still the same yesterday and forever. He is our Lord, our Savior, at the same time, our healer.
Alam niyo, pag dinadalaw tayo ng mga lingkod ng Diyos, lalo na missionary. Actually, si Sir Mildred, missionary ito. Makakasama kami 1992. Nang dinala ko ng Lord dito, bagong, sabihin natin, bagong kasal ako noon. At the age of 29, 30, gano'n. Kasi sabi ko, Lord, ang dami ng lugar na pinuntahan ko. Hindi ako umuwi ng bahay. Kaya nung nag-asawa ko, naisip ko uwi ako ng bahay dito sa Angono. Kasi sa Angono, dyan sa Medalpa Hills, nung i-open ang subdivision dyan, sa biyaya ng Diyos, may bahay ako. Ang family namin dyan. Uwi ako, sabi ko, Lord. Pero may church na rin ako noon na nakamilingan sa may kawayan. So in short, naalala ko yung family ko. Siyempre, pastor ako. Ayaw ko naman linggo, nasa bahay lang. Naganap ako ng fellowship. Nakita ko yung church dyan sa kanto sa labas. Christian Fellowship, tama? Pilipino, no? Christian Fellowship Filipino. Sabi ko, wow, may church dito. Makapunta na. Doon ko na-meet ang ating minamahal na missionary, Sister Mildred. Si Brother Boyen, yung husband niya. Tapos nakita ko Sister Mary. Kasama kami. Tapos Sister Lenny, nandun din. Sister May. Kaya dinala ko na rin yung family ko doon. Tapos na-meet namin yung, siyempre nasa kumunuan, si Tatay Sungkuhan ng time na yun. At dating GIL pala. So in short, sabi ko nung welcome ako, sabi ko kay Tatay, pastor ako, may church ako sa Bulacan. Sabi niya, dito ka na lang, I will bring you in New York. Ako naman, nagpe-pray lang, as na-meet ko si Pastor Alan. Na Alan is a former GIL, accounting by profession. So in short, nag-fellowship kami dyan. Sister Ami, magkakasama kami. No? Tapos na mag-pray ako, Lord, nandito ako for my family at the same time. Gusto kong paglingkuran kita. Kaya ang direksyon ng Lord, go to the mountain. Mountain, nasa mountain nga ako eh. Medalpa Hills, pray. Kasama ko si Pastor Jerry Atenero. Nag-pray kami. And then doon na nag-start, kukuha kami ng bakanteng bahay, fellowship, 1992. So in short, ang daming natipon na kaluluwa. Kasi hindi pa ang layo, bakit pa pupunta ng Mandaluyong, pupunta ng crossing. Kaya nandito silang lahat. Kaso nga lang binben ko noon, taga CCF, taga Victory Church. Ako sabi ko, ako batang-bata. So in short, ang fellowship na buo at ang Lord ay kumilos. Kaya pinanganak dito ang Lord Jesus Christ, Blessed Ministries. At tuloy-tuloy ang ating misyon, pinanganak ang masukan sa Aparicagayan, from here to Aparicagayan, from Aparicagayan to Gataran, mula dito, pinanganak sa Montalban ang Lord Jesus Christ, bukod pa sa Bulacan. At ipinanganak pa sa iba't ibang lugar, yung una kong misyon sa Romblon, sa Bicol, at sa Batangas, sa Pangasinan. Kaya, ganun po ang history ng church nito. But 1984, nagpupunta na ako dito, pinanganak ang simbahan dyan sa May Pag-asa. Kaya may Lord Jesus Christ dyan. So, thankful tayo kay Lord. Alam niyo, ang mga kasama ko nun, panay professional, mga nurse pala ito. Sister Mildred, nurse yan. Tapos Sister Lenny, magkakasama din kami noon, nurse din yan.
No? So thank you. At mga missionary mga ito, nag-mission sila sa Dubai, Saudi Arabia. Kasi sabi nila nakakatuwa, Pastor, pwede ba talaga ano yung mga anak ko? Spiritual eh. Ako naman, piling ko teacher, Bible school ko yung si Buling sa si Melissa. So thankful tayo, pastoral si Melissa. Kami siya will create, partner ko ito, prayer warrior ko ito, papalas kami ng demonyo. Kaya dikit ako dito, ang ganda gupan eh. Pastor, please, pray my mother, pray over mo. Si Nanay Ligaya, di ba? Binding and losing kami. Ang huling reseta ng doktor, pa-airport mo na yung kwarto, hindi matris yung sakit, yung pala may disturbance sa spirit, every spirit. Kaya from Ibanez, sinundo ako ni Pastor Boyet, tinapir over ang mother si Lubet. Sabi ko, Lord, tapos sa pag-mission ko, sabi ng Lord, proceed to Dagupan. Pagdating sa Dagupan, grabe spiritual warfare. But thankful kami na healed ang kanyang nanay. Amen? So palakpakan natin, Lord. Yan si May, kasama din si May noon. Kaya alam niyo si May, veterana na yan. Eh. So ang unang bunga nitong Lord Jesus Christ, makasama, nag-scatter na dinala ng Lord from different places. So salamat at halos lahat ng member ng masimbahan dito, tanungin nyo, sa galing talaga sa Lord Jesus Christ. No? Sa akin naman, masyawan, madalas Lord, okay, mapunta sa iba, magpatuloy, okay lang, mahalaga, hindi mawala sa Panginoon. So mga kapatid, upang ang blessing ay may serve sa atin, tumayo tayo. Gagamitin ang ating missionary na mag-pray, at kami mag-pray, tayo Pastor Lenny. Okay? So pwede ba tayo umawit ng isang awit na Amen? Saan si Priscilla? Okay. Nandun yung anak ko. So, Carla, umawit tayo goodness of God. Sige. Tapos, yung gusto magpa-pray over, lumapit dito. O lahat tayo magpa-pray over, then ang Lord napakabuti. We know that the miracle is here. The presence of God is here because Jesus said, wherever you go, wherever you are, lo, I am with you forever. I will show my glory unto you, my power, my anointing. For those who bandage sickness and diseases, I'm the one to healer. I'm the one to deliver sa kanilang kalagayan. Hallelujah. Sige, Carla, let's sing a song. Amen, Lord. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until Yes, thank you, Lord. my head, Amen, Jesus. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Of your love, and led me through the fire in the darkest night. You're close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have you. Goodness of God. All my life you have been faithful.
with every breath that I am able. Oh, I will sing the goodness of God. So goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Napakabutang Panginoon. I surrender now. Alam ng Lord ang I ating give you pinagdadaanan. everything. Alam ng Lord ang bawat luha na pumapatak sa ating mga balat. Luha ng kagalakan dahil sa kabutihan ng Diyos. Nasa kalagayan tayo na nasa kawalan ng pag-asa. Pero nandiyan ang Panginoon, sinagip niya tayo. Nandiyan ang Panginoon, inakay niya tayo. Pinadama niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Na kanyang sinasalita sa atin. Malalakasin kita. Magpapakayag ako sa iyo. Magagalingin kita. Bibigyan kita ng kaaliwan. Anak, halika, lumapit ka sa akin. Hindi kita itatabuhin. May layunin ako sa buhay mo. Kaya narito ako ngayon. Nagsasalita sa iyo. Tingin mo ang aking tinig. Buksan mo ang iyong pandinig. Buksan mo ang iyong puso. At makikita mo mga bagay na kababalaghan na hindi tao ang gumagawa, kundi ang Diyos ang gumagawa. Halika, lumapit ka sa akin. Lalapit ako sa iyo. Halika, lumapit ka sa akin. Ipapalo ko sa iyo ang aking kamay. Ipapakilala ko sa iyo ang kadakilaan ko, ang kapangyarihan ko. Kahit sabi ng doktor, wala nang pag-asa ang kalagayan mo. Sa akin, wala imposible. Manampalataya ka lamang. Makikita mo ang himala na galing sa akin. Kaya namuhi ka ng Panginoon. Mga kapatid, itaas ang kamay ang nagnanais na sumakanyang balanahipo ng Panginoon. Sige po, huwag kayo maiyak. Itaas niyo. Glory to God. Alam niyo, nung nagpapasimula pala ako sa Lord, at kahit ngayon, kapag may missionary o pastor, ipag-pray over kita. Alam niyo, sabi ko, yes, hindi ko tinitignan na pastor ako. Pagdating sa prayer, gusto ko ipanalangin din. Kaya kayo mga kapatid, ali kayo, manalangin tayo. Lumapit kayo sa unahan. Sister Mildred, halika, mananalangin ka. Yes, at mamaya ako sa ulit. Sige, umakbang kayo. Sa gesture, kahit dito sa gitna lang, makita lang ng Lord yung action nyo. Kung nag-alala kayo, naku, nakakampit, ako makatugtog dyan. Okay lang, sige po. Sige po, lumapit kayo sa Panginoon. Yung mga may sakit, na bagamat pinaghimalaan na ng Lord, patuloy pa rin kayo lumapit para sa pray over. Yung mga antindi na madinadanas, lumapit kayo. Kahit yung mga, sabihin natin, maayos ang kalagayan na, lumapit kayo. Ang prayer naman sa inyo, prayer of thanksgiving. Hallelujah. Brother, sister, Christ, Yes. hindi po ito religion, kundi ang importante ay relasyon natin sa Panginoon. Let's renew our vow sa Lord. Marami tayong pagkukulang sa Panginoon. Let's go and pray again to
yung pag-pray natin yung unang first love natin sa Panginoon. Dahil it's time now na ngayon na tayo ay magpakumbaba sa Panginoon, humingi ng tulong sa Panginoon. Let's continue. Praise the Lord. Hallelujah. Heavenly Father, lahat po tayong lahat, tayo manalangin. Sabay po po sa Panginoon. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, with the power of thy Holy Spirit, lahat po tayo, magsalita po tayo. Let's open our mouth. Panginoon, sa oras na ito, lumalapit kami sa iyo na may pakumbaba ng puso't isipan, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga pagkukulang namin sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga bagay na hindi namin kalugod sa iyo, Rapan, nagpapampuan namin, Lord, noon hanggang ngayon. Lord, sabi mo sa iyong salita, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive our sins and purify us to all unrighteousness. Lord, we believe, Lord God, that you died on the cross, Lord God, for us, Lord. But on the third day you rose from the dead and seated at the right hand of God, the Almighty, Lord God. And we believe, Lord God, and we accept you, Lord, that you are our Lord, our Savior, and our Master and Savior, Lord God. But right now, Lord God, we ask you, Lord God, the Holy Spirit move in this place, Lord Jesus. Lord, I pray you touch your people right now, Lord God. Lord, I pray you, Lord God, thy will be done. It's not our way, but your way, Lord God. It's not by might, nor by power, by my spirit, says the Lord. Lord, right now, Lord God, touch your people, Lord God. Lord, I pray that you guide them and protect them, Lord Jesus. Right now, Lord God, I pray, Lord God, ang sino man, Panginoon, na hindi magandang relasyon sa bawat isa sa pamilya, Lord, I pray that you will, Lord God, interfere in this family, Lord God, that divide them with love that comes from you, Lord God. Lord, we pray na ikaw manguna sa buhay ng bawat isa, Panginoon, ng bawat pamilya, Lord, that you're going to Lord, come with your holy fire, Lord God. And I pray you touch them, Lord God, physically, Lord God, hallelujah, physically, physically, Lord God, help them, Lord God. Lord, help them, Lord God, physically, mentally, spiritually, and financially, Lord, and emotionally. Thank you for this day, Lord God. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, Lord God. And thank you, Lord God, for your intervention sa buhay ng pag-isamin. Alam namin, Lord, it's not accident that you ay nandito ang bawat isa because you have a purpose sa bawat isa sa amin, Panginoon. Marami pong salamat sa kabutihan mo. Thank you, Lord. Napakabuti mo. Mahal ka namin, Lord. Mahal na mahal ka namin, Lord. Pinupuri ka namin, Lord. Thank you, Lord God, for your goodness. Thank you for loving us. Thank you, Lord God, for your faithfulness to us, Lord. Na marami pong salamat sa kabutihan mo. Marami pong salamat sa mga lamang teacher sa church ni Pastor Edward at lahat ng Panginoon ang nagsuserve sa place of the Lord. I pray that you touch your life, Lord God. Give a longer life in each one of us para Panginoon ay makapag-hayo pa kami, Panginoon. Marami pong salamat sa kabutihan mo, Lord. Thank you for your presence. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your presence right now, Lord God. Through that, in your presence, there is victory. There, in your presence, there is peace. And thank you, Lord God, and in your presence, there is healing, Lord God. Thank you for everything in your name, Lord God. Thank you for out your blessing on us, Lord God. Your spirit, Lord God, that is come in this place, a holy fire, Lord God. And send your warriors of heaven, holy angels, Lord God, to guard each one of the family, Lord God, in Jesus' mighty name. Thank you for everything in your name, Lord God. For being back to glory and honor in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God.
kanina habang nagpe-pray, i-remind sa atin ng Lord. Sabi niya, anak, awitin mo yung Father, I love you, I worship you,